Nabalitaan mo ba ang pagtitipon na gaganapin sa bahay ni Kapitan Tiago? Ba malamang ang hindi magkadalaw sa salong iyon ay mawawala ng katayuan sa Pilipinas. Binbinido mga binibini, kinagagala kong makita kayo rito. Tuloy kayo. Tingnan ko sa Pilipinas, nadistina ko sa isang maliit na bahay na pinaglikuran ko ng 3 taon. Mahal na mahal ako ng mga tao. Nung kailangan kong lumisan at lumipat sa mas malaking bahay ng San Diego, na pinagsilbihan ko ng 20 taon. Wala kang makikitang masayang tao. Alam ko ang mangyayari doon dahil nangungumpira sila sa aking kamakailan lamang. Kailangan ko bang lumisan? Ako nagsasabi sa inyo, ang mga idyos, mga tamad! Inyong paggalang, Padre. Sinasabi mo ba na ikay naninirahan sa bayan ng San Diego? Ngunit ano ang dahilan sa paglisan mo sa bayan iyon? Hindi naman sa ganun. May relihiyon man o wala, ang bayan ay naliligaw na ng landas. Mas sinusuportahan ng gobyerno ang mga ere. Pamanhin, ngunit ano ang iyong ibig ipahiwatig ka? Ari nagtapon ng katawan ng ere sa labas ng simenteryo. Wala ni isa ang may karapatan mangialam. Naiintindihan mo na ba, Munting Teniente Guevara? Ang iyong mga sinabi sa sandaling ito ay nakapagpagalit sa akin. Kayo ay magsisisi sa iyong mga sinabi. Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi, Padre. Ikinagagala kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. Magandang gabi, Padre Subayla. Ikinalulubog ko po kayong makilala, Padre Damaso, na mataling na kaibigan na natin naman. Kaya man, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw ang anak ni Don Rafael, di ba? Maligayang pagdating sa iyong sariling bayan. Kilala at malimit kong nakasama noon ang at magsasabi kong isa siya sa mga galang at tapat na mamamayan ng ating bansa. Ginoo, ang iyong pagpuri sa aking ama ay bumabawi sa ating pagdududa tungkol sa nangyari sa kanya. Matuto ka sa nangyari. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba nabalitaan? Tinanong ko si Don Santiago, ngunit ipinagbugkas niya pa. Alam mo ba ito, Teniente? Naniniwala ko na katulad ng nakararami siya ay namatay sa bilangguan. Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Nakagugulat at hindi mo alam ang tungkol dito. Ang huling sulat na natanggap ko sa kanya, sinambit niya roon ay hindi na siya magsusulat muli. Nilumok niyang ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Gayon, sinulat niya iyon bago siya namatay. Sa bilis ng panahon, mag-iisang taon na rin nang inilibing siya sa bayan. Alam mo ba ang rasyon bakit siya namatay? Ano ba ang kanyang paniniwala? Nagkaroon siya ng sariling higit ng moralidad. Kaya ang ating mga bisita, Isabel. Palagay ko, Tiago, paniguradong mabusog sila sa damit ng handa. Kalungkot lamang. Kailangan pang umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, maiwan ko muna kayo mag-ama. At ako'y mag-aayos pa sa kusina. Na may bumabagabag sa iyong kalooban, Papa? Meron nga po ba? Maswerte ako at ipinagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ipakasal dahil kung hindi ay hindi na ako makakita ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan nabihag mo ang maraming kababaihan sa bansang iyong napuntahan. Yan ang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwala na sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito'y naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinakaibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng detalye ng iyong pili. Bukas ay Todos Los Santos, kaya kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Nauunawaan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. At lubain ka nawa ng may kapal.